Ang eksena ay nalipat sa Chanswan City, at ang karwahe ng prinsesa ay palapag na sa lugar na ito. Si Chusho naman ay masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kasamahan sa loob ng sasakyan. Kwento niya sa mga ito ang tungkol sa cultivator na si Han, na kung saan ito ay may masipag na pagsasanay ngunit mayroong napakahinang cultivation. Sa sumunod na kwento ay nakilala daw nito ang babae niyang master, at ang kwento ay dito na naging interesante. Ang dalawa ay naging sekretong naging magkasintahan daw habang silang dalawa ay lumalakas. Ang mga nakikinig naman ng kwento ay sinabi na mukhang hindi daw tama ang naging pagsasama ng dalawa sa kwento. Si Chusho ay biglang natalsikan ng tubig. Kaya naman nagtaka si Chuzi kung may nambubuhos daw ba ng tubig sa labas. Matapos makita ni Chusho ang kanyang master Mingdi na nakamaskara, sinabi naman ito na aksidente lang ang nangyari. Si Mingdi naman ay narinig ang kwento ni Chusho at sinabing walang hiya daw si Chusho para magkwento ng mga ganitong bagay. Matapos makahinto ng karwahe, binati naman sila ng isang babaeng may malalaking kokomelon sa kanilang Kingswan Hotel. Ang babae ay ginabayan din sila papunta sa loob ng gusali. Ang ating bida ay tinanong kung anong relasyon nito kay Chube. Kaya naman tinanong ni Chuzi kung kilala daw ba ng ating bida ang kanyang ante. Si Chusho ay inakala daw na anak siya ni Chube dahil sa magkahawig daw silang dalawa. Kinamusta niya din ito kung ano na nga daw ba ang kalagayan ni Chube. Sinabi naman ni Chuzi na namatay na daw ang kanyang ante ilang buwan na ang nakararaan. Sinabi din ito na pinili nitong mamatay kapareho ng araw ng pagkamatay ng kanyang taong hinihintay ilang dekada na ang nakararaan. Si Chusho naman ay nalungkot matapos mabalitaan ito at iniisip na mukhang kasalanan niya ang nangyari kay Chube. Si Mingdi ay nagiging isang parang espya. At siya ay nagtataka kung bakit biglang nawala ang presensya ni Chusho matapos nitong makapasok sa loob ng hotel. Habang nakatalikod si Mingdi muli na naman siyang napansin ni Chusho, kaya naman nagtataka ang ating bida sa pagsunod ng kanyang master sa kanya. Iniisip din ni Chusho na mabuti na lang ay meron siyang maskara na maaaring makapagpawala ng kanyang presensya sa paligid. Si Chusho ay pumasok sa isang gusali. Matapos makapasok may isang tao naman sa kabilang dulo ng lamesa ang naghihintay. Ang misteryosong babae ay sinabi ang presyo na 200,000 spirit stone. Kaya naman ang ating bida ay napagtanto na ito daw pala ang halaga ng kanyang kinakailangan. Sinabi din ni Chusho na malupit daw talaga ang Tianji na mangalap ng mga impormasyon. Ang ating bida ay sinabi na magbibigay siya ng 300 na patak ng 10,000 taon na stalactite. Iniisip din ng ating bida na nakuha niya daw ang item na ito noong nasa Wangyao Secret Realm pa siya. Matapos tumayo ng babae, sinabi naman nito na gawing 400 drops ni Chusho ito dahil kung hindi wala daw silang magiging kasunduan. Si Chusho ay agad namang pumayag sa alok ng babae. Matapos makuha ang gusto ng babae, tinanong niya naman ang ating bida kung may kailangang impormasyon pa daw ba ito. Ang ating bida naman ay sinabi na meron siyang impormasyon na gusto niyang ibenta. Kaya naman tinanong niya ang babae kung gusto daw ba nitong malaman kung ano ito. Kaya naman tinanong ng babae kung ano naman daw ito. Sinabi ni Chusho na meron siya ng impormasyon kung nasaan ang divine text na mayroon ang dating emperor na si Yuwa. Ang babae ay hindi makapaniwala, kaya naman ang ating bida ay sinabi na din ang kailangan niya kapalit ng impormasyon na mayroon siya. Ang ating bida ay sinabi na magkita na lang daw ulit sila kapag meron na ang babae ng kanyang gustong makuha. Ang misteryosong babae naman ay tinanong kung saan naman daw sila magkikita sa susunod ni Chusho. Ang ating bida ay sinabi na sa Shangjing Peak sila magkita. Ang eksena ay nalipat sa hotel na tinutuluyan ni Chusho. Matapos makaupo ni Chusho, sinabi niya naman sa kanyang master na mangangawit ang kanyang master kapag nanatili daw ito sa taas ng bubong, kaya naman niyaya niya itong bumaba. Si Mingdi naman ay nagtaka kung kailan pa daw kaya nalaman ni Chusho na nandito siya sa taas ng bubong. Habang nagtataka kung paano nalaman ni Chusho na nasa paligid siya, sinabi naman ng ating bida na kahit nasa 1 kilometro pa daw ang kanyang master, naaamoy na daw nito ang heavenly fragrance na meron si Mingdi. Si Chusho ay hinila papunta sa loob ng kwarto si Mingdi, kaya naman nagtaka ito kung ano daw ang ginagawa ni Chusho sa kanya. Si Chusho ay naghahanda na naman na sunggaban ang kanyang master Mingdi. Ang ating bida ay tinanong si Mingdi kung namimiss na daw ba siya nito. Ngunit si Mingdi naman ay sinabi na meron lang daw siyang ginawang importante sa lugar, kaya naman naisipan niya daw na bumisita sa lugar ni Chusho. Habang sinasabi ni Mingdi na respetuhin siya ni Chusho, sinabi naman ng ating bida na mag-umpisa na silang mag-dual cultivate. Si Mingdi ay kusa ng humingi kay Chusho ng permiso na kung pwede na daw ba silang magtsoktsakan,
na ipinagtaka naman ng ating bida na marinig. Si Mingdi ay sinabi na malapit na siyang makapag-breakthrough kaya naman kailangan niya daw si Chusho ngayon para tsuktsakin siya nito. Ilang sandali pa, may namumuo ng kidlat sa paligid ng tinutuluyan ni Chusho dahil sa pag-breakthrough ni Mingdi. Matapos ang kanilang tsaktsakan, sinabi naman ni Mingdi na papasok daw siya sa ibang dimensyon upang sumabak sa trials. Si Chusho ay binigyan ng item si Mingdi na maaari daw na makatulong sa kanya. Napansin ni Mingdi na isa itong napakagandang item, kaya naman iniisip niya na marunong din daw palang tumanaw ng utang na loob si Chusho. Si Mingdi ay pumasok na sa kabilang dimensyon at nagsimula ng kaharapin ang kanyang trial. Si Mingdi ay naghanda sa isang malakas na pag-atake dahil ang Thunder Tribulation ay pasugod na sa kanya. Matapos umatake, nagawa naman ni Mingdi na makahiwa sa dragon. Muling naghanda si Mingdi na umatake at ito ay gumawa ng malakas na puwersa na tumama sa dragon. Si Mingdi ay napinsala dahil sa hindi niya daw inaasahan na ganito daw pala kalakas ang Thunder Tribulation na ito. Matapos inumin ang ibinigay ni Chusho sa kanya, muli na namang sumugod ang dragon sa kanya. Si Mingdi ay naghanda na sa parating na atake. Si Chusho ay pinagmamasdan ang nangyayaring laban sa paligid at iniisip na sana walang mangyaring masama sa kanyang Master Mingdi. Matapos ang laban, hinawakan naman ni Mingdi ang kanyang tiyan at iniisip na ayos lang daw ang kanyang magiging anak. Si Mingdi ay nakabalik na sa kwarto ni Chusho. Ang ating bida ay agad namang kinongrats si Mingdi. Nagpasalamat din ito kay Chusho dahil daw sa ibinigay na item nito nagawa niya daw na malampasan ang pagsubok. Ang ating bida naman ay sinabi na maliit na bagay lang daw ang kanyang ginawa. Si Mingdi ay natuwa sa sinabi ni Chusho. Ngunit si Mingdi ay nagtataka pa din kung bakit nga daw ba naging mas malakas ang trial niya ngayon ng 5 beses kesa sa nakaraang subok niya dito. Kinabukasan si Chusho ay nagising na matapos nitong makatulog ng mahimbing kagabi. Si Chuzi naman ay napansin ang ating bida at sinabi na mukhang hindi daw maganda ang kalagayan ni Chusho. Si Chusho naman ay sinabi na may pinag-aaralan daw siyang teknik sa ngayon, kaya naman huwag na daw mag-alala ang prinsesa sa kanya. Ang tatlong babae naman ay namangha dahil sa pagiging masipag daw ni Chusho sa kanyang pagkukultivate. Ang driver naman ng karwahe ay sinabi na nakahanda na daw ang lahat, kaya naman pwede na daw silang makaalis anumang oras. Si Chusho ay nagtaka kung nasaan si Elder Mo Fei. Kaya naman sinabi ng driver na nabalitaan ni Mo Fei na may mga grupo ng halimaw na maaaring makasagabal sa kanilang paglalakbay, kaya naman nauna na daw ito sa kanilang destinasyon para tapusin ang mga halimaw, at magkita na lang daw sila sa susunod. Si Chusho naman ay nakakaramdam daw ng hindi tama sa mga nangyayari. Ang ating bida ay sinabi na umalis na daw sila, huwag na lang din daw sila mag-alala kay Mo Fei, dahil sa kakayanin naman na daw nitong pangalagaan ang sarili nito. Habang nasa himpapawid ang karwahe, napansin naman ni Chuzi na napakaganda daw talaga ng kapaligiran sa lugar na ito. Si Chusho naman ay nakita din ang magandang tanawin mula sa itaas, at iniisip na dalhin si Mingdi dito balang araw upang dito daw sila makapagtsoktsakan. Habang masayang iniisip ni Chusho ang kanyang imahinasyon, may mga misteryosong tao naman ang nag-aabang sa kanya. Si Ifeng at ang mga babae na kanyang kasama ay naghihintay sa ating bida. Sinabi din ni Ifeng na ito na daw ang katapusan ni Chusho. Ang grupo ay nagsimula ng sumugod sa karwahe. Si Ifeng ay naiinis at sinasabi na wala daw karapatan si Chusho para makalabas sa Taisu. Habang nambabato ng matutulis na bagay, sinabi naman ni Ifeng na isuko na daw nito ang kanyang buhay. Gamit ang dambuhalang kamay, sinangga naman nito ang mga ataking ginawa ni Ifeng sa karwahe. Ang dalawang babae naman ay nagtataka sa dambuhalang kamay na lumitaw, at iniisip na mula sa kanilang impormasyon ay wala daw sa loob ng karwahe si Elder Mo Fei. Ang dambuhalang kamay ay madaling tinalo ang grupo. Kaya naman ang grupo sa loob ng karwahe ay nagtaka sa ingay sa labas. Ang grupo ni Ifeng ay tuluyan ng bumagsak at ito ay kagagawa ng walang iba kundi si Mingdi. Ang ating bida naman ay agad bumaba sa karwahe matapos marinig ang ingay sa labas. Si Ifeng ay agad namang humingi ng tawad sa kanyang ginawa. Si Mingdi ay sinabi na akala siguro ni Ifeng na hindi niya alam ang mga plano ni Ifeng na pagpatay nito sa ating bida noong mga nakaraan. Si Mingdi ay sinabi din na marami na siyang ibinigay na mga pagkakataon kay Ifeng, ngunit mukhang wala na daw itong pag-asa na magbago pa. Si Ifeng naman ay tinanong si Mingdi kung papatayin niya nga daw ba talaga siya para lamang daw kay Chusho. Nagtataka din si Ifeng kung bakit napakahalaga sa kanya ng ating bida. Si Ifeng ay sinabi na siya ang mas magaling kay Chusho. Kaya naman bakit hindi daw siya ang ginawang hulisan ni Mingdi.
Tinanong ni Mingdi na gaano kaimportante kay Yifeng ang pagiging Holy Son. Kaya naman sinabi nito na ito lang daw ang paraan para makapaghiganti siya para sa kanyang mga magulang. Patuloy pa ding nagtataka si Yifeng kung bakit alagang-alaga ni Mingdi si Chusho, kahit na ito daw ay isang basurang cultivator lamang. Si Mingdi naman ay sinabi na ginawa niyang unang disipolo si Chusho dahil sa ginawa ng mga magulang ni Chusho noon para sa kanya. Si Yifeng naman ay natawa na lang dahil sa natalo daw pala siya ng mga magulang ni Chusho at hindi si Chusho mismo. Si Mingdi naman ay sinabi na nawala na daw sa sarili niya si Yifeng dahil sa paggawa nito ng mga masasamang bagay sa iba. Si Yifeng ay sinabi na nagkamali siya sa paggawa ng masama kay Chusho. Kaya naman sinabi nito na nasa Ouyang family daw ang isa sa mga siyam na Z-technique para kay Chusho. Si Yifeng ay tinapos na ang kanyang sarili at ito ay tuluyan ng bumagsak. Si Chusho ay iniisip na mabuti na lang dumating ang kanyang master Mingdi para iligtas siya. Ang eksena ay nalipat sa Qingming Town. Sa lugar na ito ay masayang nagkwekwentuhan sila Chuzi habang umiinom sila ng tsa. Ang ating bida naman ay iniisip na matapos nilang makipagkita kay Mo Fei, nabalitaan daw nila na isang maling impormasyon lamang daw ang kumalat na mga halimaw sa paligid. Iniisip din ni Chusho na malamang naging plano daw ito ni Yifeng noon para mapahiwalay nila si Mo Fei sa kanya. Napansin ng ating bida ang pagdating ni Mingdi sa kanyang kwarto. Tinanong din ni Chusho na kung bakit parang malungkot ito. Si Mingdi naman ay sinabi na tuluyan nang namatay si Yifeng matapos nilang isugod ito sa paggamutan. Si Chusho naman ay nagkunwaring nagulat sa balita, kaya naman tinawanan siya ng system sa pagiging mapagkunwari nito. Si Mingdi ay sinabi ang huling sinabi ni Yifeng bago ito mamatay. At ito daw ay ang isa sa mga siyam na teknik ng Z-technique na matatagpuan daw sa Ouyang family. Ang ating bida naman ay iniisip na mukhang gusto daw siyang ipunta sa trap ni Yifeng bago ito mamatay. Si Mingdi ay tinanong si Chusho kung binabalak daw ba nitong pumunta sa Ouyang family para makuha ang teknik. Ang ating bida naman ay biglang hinalikan si Mingdi. Sinabi niya din na ipaghihiganti niya daw si Yifeng sa Ouyang family dahil ang kalaban daw ng kanyang junior brother ay kalaban niya na din daw. Sinabi din ni Chusho na matalik niya daw na kaibigan si Yifeng, ngunit si Mingdi naman ay napagtanto na wala naman daw katotohanan ang mga sinasabi ni Chusho sa kanya. Ang ating bida ay sinabi na napapamahal na daw siya sa kanyang master Mingdi. Ngunit si Mingdi naman ay sinabing magtigil si Chusho sa kanyang mga sinasabi dahil baka tapusin daw siya nito kaagad. Habang niroromansa na naman ni Chusho ang kanyang master Mingdi, sinabi naman nito na tigilan na daw ng ating bida ang kanyang ginagawang kalokohan. Si Mingdi ay sinabi na kung pupunta daw si Chusho sa Ouyang family sigurado daw na mahihirapan siya, ngunit si Chusho naman ay sinabi na may sarili daw siyang mga pamamaraan, kaya naman huwag na daw mag-alala ang kanyang master sa kanya. Ang ating bida ay sinabi na medyo lumalalim na daw ang gabi, kaya naman oras na daw para sa kanilang tsoktsakan, na ikinainis naman ni Mingdi na marinig. Ang ating bida ay pinaposisyon na si Mingdi, at siya ay nagsimula ng bayuhin ang kanyang master. Ang mahabang gabi ay nagpatuloy habang sila ay may ginagawang kababalaghan. Ang ating bida ay nagising ng masaya, at iniisip na ang buhay daw ay puno ng walang hanggang kaligayahan. Si Chuzi naman ay muling pinaghanda si Chusho sa kanilang magiging biyahe, dahil aabutin pa daw sila ng isang araw pa, bago nila marating ang imperyo ng Ming. Ang eksena ay nalipat sa border ng imperyo ng Ming, at ang mga sundalo dito ay alertong nagbabantay. Ang karwahe ng prinsesa ay nakarating na sa lugar. Ang pinakamatandang anak ng hari ng imperyo ng Ming ay nagpakilala, at sinabi na siya ang representative ng kanyang tatay para i-welcome ang Holy Son na si Chusho. Si Chuzi naman ay iniisip na kung bakit ang kapatid niya mismo ang sumundo sa kanila, kaya naman iniisip niya din na masyadong pabaya ang kanyang kapatid. Si Yunfei ay winelcome si Mo Fei at si Chusho sa kanilang lugar. Ang mga sundalo naman sa paligid ay napansin ang kagwapuhan ni Chusho, at sinabing napakalakas daw ng dating ng ating bida. Si Yunfei ay sinabi na sumunod sila Chusho sa kanya. Si Chuzi naman ay iniisip na nagiging sagabal daw ang kanyang kapatid. Kaya naman kailangan niya daw gumawa ng paraan para mapigilan ito. Si Chuzi ay hinawakan si Chusho at tumingin ng may pag-aalala sa ating bida. Iniisip din ni Chuzi na malamang hindi sumama si Chusho sa kanyang kapatid dahil sa pagpunta daw nila sinabi ni Chusho mula sa daan na magkaibigan na daw sila ni Chuzi. Si Chusho ay bigla nang sumama kay Yunfei. Kaya naman nagtaka si Chuzi sa ginawang pag-iwan sa kanya ni Chusho. Si Chuzi ay narinig ang sinabi ni Taimi na huwag itong mag-alala, dahil ang bawat aksyon daw na ginagawa ni Chusho ay may kalakip na plano sa hinaharap.
Makalipas ang 4 na oras tapos nang magtsoktsakan ang dalawa, kaya naman sinabihan na din ni Chusho na magpahinga na ang kanyang master dahil sa napagod daw ito. Si Chusho ay medyo nanghihina din dahil sa nangyari. Ang ating bida ay may napansin na may tao sa labas, kaya naman nagtataka siya kung sino naman daw kaya ang maghahanap sa kanya sa ganitong oras. Ang mga ito ay sinabi na iligtas ni Chusho ang kanilang zoo family. Si Chusho ay sinabihan na sumunod ang emperor sa kanya sa guest room. Iniisip din ng ating bida na malaki daw ang itinanda ng emperor simula noong huli niya itong nakita ilang dekada na ang nakararaan. Si Chusho ay sinabi sa emperor na malamang sinabi na ni Chuzi na hindi siya tutulong ng walang kapalit. Nasinang-ayunan naman ni Zuyong. Ang ating bida ay sinabi na kailangan niya ng 2 kondisyon. Ang una ay gusto niya daw makakuha ng 2 item sa treasure ng emperor, at ang pangalawa naman ay dapat mapasa kanya ang lahat ng pagmamay-ari ng Northern King. Ang emperor naman ay agad pumayag sa alok ni Chusho, kaya naman ang ating bida ay sinabi na bumalik na ang mga ito. Sila Chuzi naman ay tinanong kung ano daw ang gusto niyang gawin nila para sa kanya. Ang ating bida naman ay sinabi na kumilos lang daw sila ng normal, dahil siya na daw ang bahala sa lahat. Kinabukasan sa tinutuluyan ni Chusho, si Mingdi ay nakarelax lamang at kumakain ng prutas. Si Chusho ay sinabi na ang akala niya ay may lakad ngayong araw si Mingdi. Kaya naman tinanong ng kanyang master kung nakakasagabal daw ba siya kay Chusho, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Si Mingde ay sinabi naman na ang Shangjing City ay hindi pagmamay-ari ni Chusho, kaya naman magre-relax lang daw si Mingde kahit saan niya gusto dito sa lugar. Sinabi naman ni Chusho na dahil sa masungit na ugali ni Mingde, ay pumapangit na daw siya, ngunit si Mingde naman ay wala daw pakialam at sinabing umalis na si Chusho sa kanyang harapan. Ang ating bida naman ay iniisip na sana hindi maging ganito kasungit balang araw si Lu Fei. Ang ating bida ay sinabi na aalis na siya. Pinaalala niya din kay Mingdi na huwag itong susunod sa kanya kahit na anong mangyari, dahil magsisisi lamang daw ang kanyang master. Sinabi din ni Chusho na mararamdaman niya ang kanyang presensya kapag sumunod ang kanyang master. Si Mingdi naman ay masungit na sinabi na hindi niya naman daw gusto ang sumama kay Chusho. Ang eksena ay nalipat sa lugar ng Shangjing City kung saan marami dito ang mga homeless na tao. Ang isang babae naman ay pinapasok ang ating bida sa isang gusali at sinabing sumunod sa kanya si Chusho. Tinanong ng ating bida kung dala na daw ba nito ang kanyang kailangan. Nasinang-ayunan naman ng misteryosong babae. Sinabi din nito na nasa loob na daw ng lagayan ang lahat ng gusto ni Chusho. Ang ating bida naman ay isinuksok ang impormasyon sa kokomelon ng misteryosong babae na kanya namang ikinagulat. Natuwa din siya dahil sa nakuha niya na ang kanyang gustong impormasyon. Ang eksena ay nalipat sa basement ng Northern King. Sinabi din ng misteryosong tao na may maganda siyang balita kay Cholong. Sinabi nito na noong nakaraang gabi ay may gumamit sa kanya ng lason. Ngunit sa kasamaang palad ito daw ay hindi gumana. Si Cholong naman ay ramdam ang bakas ng hirap sa kanyang sarili, kaya naman tinanong niya ang Panginoon ng 1,000 mukha na kung ano nga daw ba talaga ang gusto nito sa kanya. Ang misteryosong lalaki naman ay sinabi na gusto niyang maging emperor ng imperyo ng Ming. Habang ang anak naman daw ng Northern King ay gusto ding maging prinsepe, kaya naman balak niya din daw itong tulungan. Ngunit ang hari naman ay sinabi na isang hangal ang kanyang anak. Ang masamang lalaki ay sinabi na kapag naging emperor na siya ay magagamit niya daw ang maraming populasyon ng Ming para sa kanyang plano upang magising ang gusto niyang magising na spirit. Ang hari naman ng kanluran ay sinabi na hindi ito magtatagumpay, dahil pipigilan daw ito ng mga cultivator na galing sa Taisu. Iniisip din ni Chulong na hindi niya ibinaba ang kanyang depensa, ngunit sa bandang huli ay nagawa pa din daw siyang maisahan ng isang demon. Ang demon naman ay sinabi na nagawa daw ni Yunfei na maging kaalyado ang Holy Sun ng Taisu, kaya naman pupuntahan niya na ito maya-maya para kausapin daw si Chusho. Ang balitang ito naman ay ikinagulat na marinig ng hari, at sinabing napaka-imposibleng mangyari ito. Ang demon ay nagbagong anyo bilang ang hari, at sinabing siya na daw ang bahala sa lahat. Ang hari naman ay wala nang magawa kundi ang mainis, at sinabing tatapusin niya ang demon pag nagkaroon siya ng pagkakataon. Ang eksena ay nalipat sa Piaosu Island. Ang dalawa ay pinag-uusapan ang tungkol sa taong si Kiwen, at nalaman na ito daw ang taong lumikha ng sandatang Kian, na isang armas na panlaban sa mga demon. Si Chusho ay hindi makapaniwala na nagawa na daw pala ang sandata na balak niyang magawa noong nakaraang buhay niya. Iniisip din ng ating bida na hindi nagtagumpay ang kanyang plano na malason si Chulong. Ang demon na nagkukunwaring si Chulong ay dumating na sa lugar. Si Yunfei ay pinakilala ang isa't isa,
kaya naman magalang na nagpakilala ang isa't isa. Ang dalawa ay sinasabi na isang karangalan ang makasama sa isang inuman ang isa't isa. Si Chusho naman ay nakakaramdam ng presensya ng isang demon sa katawan ng hari. Kaya naman napagtanto niya na kung bakit hindi nagtagumpay ang kanyang paglason kay Chulong. Si Chulong ay sinabi na malamang kwento na ni Yunfei ang tungkol sa kanilang plano, kaya naman tinanong ng ating bida na kung ang rebelyon nga daw ba ang tinutukoy nito. Si Chusho ay iniisip na makisama na muna kay Chulong, at iniisip na lalasunin niya ito kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Ilang sandali pa si Yunfei ay biglang bumagsak, kaya naman tinanong ng kanyang tatay na si Chulong kung anong nangyayari sa kanya. Ang isang babae naman ay napasigaw dahil sa bumagsak at mukhang nawalan na ng buhay na si Yunfei. Si Chusho ay nagkukunwaring nagtataka dahil sa biglaang pagkalason ni Yunfei. Ang demon naman na nagkukunwaring si Chulong ay sinabi na mamamatay daw si Yunfei kapag hindi natanggal agad ang lason sa loob ng katawan nito. Si Demon Chulong ay iniisip na kung wala siyang gagawin para kay Yunfei sigurado daw na paghihinalaan ng iba ang kanyang personalidad. Si Yunfei ay biglang naglalabas ng usok sa kanyang bibig, kaya naman sinabi ni Chusho sa mga tao sa loob na delikado ang usok na lumalabas kay Yunfei. Sa isipan naman ni Chusho siya ay masaya dahil sa gumana daw ang lason na ibinigay niya kay Yunfei. Ang babae naman ay biglang sinabi na kung sino naman daw kaya ang malakas ang loob ang lumason sa anak ng hari. Si Biao ay biglang lumitaw sa may bintana at siya ay may dalang sandata. Tinangka niyang sugudin ang hari, ngunit nagawa naman siyang mapigilan nito. Hinala din ng hari na siguro si Biao daw ang lumason sa kanyang anak. Ang lalaki ay sinabi na mukhang si Biao ang lumason kay Yunfei, ngunit ang babae naman ay sinabing imposibleng mangyari ito dahil si Biao daw ay mabuting kaibigan ni Yunfei. Ang ating bida naman ay inutusan na mag-self-destruct si Biao. Ilang sandali pa si Biao ay sumabog na sa harapan ng hari. Nagtaka naman ang demon dahil sa nangyari. Mula sa kawalan ay may lumitaw na matandang babae. At ang matandang babaeng ito ay si Jingyu na isang dating court master. Tinanong niya din ang hari kung bakit niya nga daw ba pinatay ang kanyang disipulo na si Biao. Ang hari naman ay pinaliwanag na sumabog mag-isa si Biao. Ngunit ang matanda naman ay hindi naniwala at sinabi na inakala niyang maganda ang pagsuporta sa kanya noon. Dahil sa pagpatay daw nito ng kanyang disipulo ay napagtanto niyang nagkamali siya sa kanyang desisyon. Ang matanda ay galit na galit at sinabing papatayin niya si Chulong. Ang matanda ay nagpalabas ng malakas na aura laban kay Demon Chulong at handa na siyang labanan nito. Ang babae naman ay sinabi kay Chusho na gumawa ng paraan si Chusho para mapigilan ang laban. Si Mingdi naman ay naramdaman ang nagbabadyang laban ng mga Great Saints na cultivator, kaya naman sinabihan niya si Chusho na bumalik na ito kaagad sa kanilang tinutuluyan. Si Chusho ay nagpaalam na at sinabing may iba pa siyang gagawin. Si Mingdi ay sinabi na masyado siyang pinag-aalala ni Chusho. Kaya naman kailangan niya daw turuan ng leksyon si Chusho pagbalik nito. Si Chusho ay nakarating na kung nasaan ang embassy manager. Tinanong niya ang matanda kung pipigilan daw ba nito ang magaganap na laban, na sinang-ayunan naman ng matanda, at sinabi na responsibilidad niya daw na pangalagaan ang Shangjing City. Si Chusho naman ay iniisip na hindi niya napipigilan ang matanda, dahil ito na daw ang nakatadhanang mangyari sa kanya. Si Mingdi ay nagtaka kung saan daw pumunta si Chusho habang may nangyayaring kaguluhan sa Shangjing City. Sinabi naman ng ating bida na nakipagkita siya sa Northern King, kaya naman si Mingdi ay tinanong kung naglaban nga daw ba ang hari at ang dating court master na si Jingyu. Si Chusho ay sinabi na hindi na importante ang tanong ni Mingdi, ngunit ang ating bida ay sinabi na pinalitan na daw ng isang makapangyarihan na demon ang Northern King. Ang ating bida ay sinabi na nagiging delikado na ang lugar na ito, kaya naman niyaya niya si Mingdi na umalis na sa syudad. Sinabi naman ni Mingdi na nangako si Chusho kay Chuzi na tutulong ito sa kanya. Ang ating bida naman ay sinabing nag-iingat lamang siya at lumalayo sa gulo. Sinabihan niya din ang kanyang master na walang alam sa pagiging maingat. Si Mingdi naman ay nainis sa mga pinagsasabi ng ating bida. Si Chusho naman ay muling ipinaalala na kaya niyang isil agad ang cultivation ng kanyang master anumang oras niya gustuhin. Si Chusho ay muling niyaya ang kanyang master para magtsoktsakan dahil sa pagiging agresibo daw nito sa kanya. Ang kanyang master naman ay sinabi na maaga pa para gawin nila ang mga ganitong bagay. Si Chusho naman ay sinabi na wala daw pagkakaiba kung umaga o gabi nila gawin ang tsoktsakan dahil sa pagpikit lang daw ng kanyang master ay pwede agad maging gabi. Si Chusho ay nagawa ng masil si Mingdi at matakpan ang mga mata nito.
Kaya naman ang kanyang master ay sinabing ibalik nito ang kanyang cultivation. Ang ating bidang kontrabida naman ay muling pinahirapan ang kanyang master, hanggang sa sumigaw na naman ito sa ginagawa ni Chusho. Makalipas ang 2 oras, si Chusho ay tapos na naman na pahirapan ang kanyang master Mingdi. Si Chuzi ay dumating sa lugar ni Chusho. Tinanong din ng ating bida kung dala na daw ba nito ang impormasyon tungkol kay Kulong, na agad naman sinabi ni Chuzi na dala niya na. Si Chuzi ay napansin ang lip mark na nasa pisngi ng ating bida. Ngunit si Chusho naman ay nagpalusot at sinabi na isa lamang itong kagat ng pusa. Ang isang babae ay dumating na naman sa eksena, habang sinasabi na may masama daw siyang balita kay Chusho. Ang babae ay sinabi na nasira na daw ang soul plate ng kanyang master. Kaya naman ang ating bida ay iniisip na natalo na daw ang matanda sa laban. Mula sa isang void, ang demon na nagkukunwaring hari ay tinanong ang misteryosong tao kung bakit nito pinaslang ang matandang humahawak sa mga cultivator ng Taisupi. Ang misteryosong tao naman ay sinabi na nakita daw ng matandang gumamit ng demon power si Chulong, kaya naman tinapos niya na agad ito. Si Chulong naman ay sinabi na hindi magandang pagkilos ang ginawa nito. Dahil sa nangyari magpapadala na daw ang Taisupi ng mag-iimbestiga sa kanilang lugar, at maaaring ito na din daw ang kanilang maging katapusan ng kanilang mga plano. Ang misteryosong lalaki naman ay sinabi na nagawa niya na daw ay hiwalay ang space ng Shangjing City, kaya naman wala daw ang maaaring makapagpalabas ng impormasyon sa loob ng 24 na oras. Dahil wala na daw ang natitirang Great Saint sa loob ng Shangjing City, wala na daw ang maaaring makapigil sa kanila. Si Demon Chulong naman ay sinabi na nasa lugar na ito daw ang holisan ng Taisu, ngunit ang lalaki naman ay sinabi na isang walang karanasan na holisan pa lamang si Chusho, kaya naman pwede daw nila itong tapusin ng anumang oras nila gustuhin. Ang misteryosong lalaki ay sinabi na huwag na silang mag-aksaya ng oras, kaya naman inutusan niya na si Demon Chulong na sirain na ang Great Star Formation, habang siya naman daw ay ihahanda na ang Blood Sacrifice Formation. Ang misteryosong lalaki ay tinapos na ang matanda. Mula sa kwarto naman ni Chusho, sila Mingdi ay napanood ang eksenang ito. Si Mingdi ay napansin na nasa gitna na daw ng pagiging Great Saint ang lakas na meron ang lalaki. Sinabi din ni Mingdi na nasa dalawa ang Great Saint ng Shangjing, ito ay ang hari at ang matandang dating court master. Ang ating bida naman ay sinabi din na binalak niyang magbigay ng impormasyon sa Taisu, ngunit ang space daw ng Shangjing ay nakahiwalay na. Si Chusho ay sinabi na umalis na daw sila sa lugar na ito. Kunin na lang din daw nila ang Zhu family upang maprotektahan nila ito. Si Mingdi naman ay sinabi na hindi nila pwede hayaan ang maraming buhay na maiiwan dito sa syudad. Sinabi ni Mingdi na umalis na daw si Chusho kung gusto nito, ngunit bilang isang cultivator daw ng banal na kalupaan ng Taisu ay proprotektahan niya daw ang kapayapaan sa lugar na ito. Ang ating bida ay hinawakan ang kamay ni Mingdi, at sinabi na kung ito daw ang desisyon ng kanyang master, ay kailangan na daw nitong pumunta sa palas, dahil sigurado daw na kailangan ng kanilang mga kalaban na sirain ang Great Star Formation. Tinanong ni Mingdi na kung ano naman daw ang gagawin ni Chusho. Ang ating bida ay sinabing pinapahalagahan niya ang kanyang sarili, kaya naman magtatago lang daw siya dito at hihintayin ang pagbabalik ng kanyang master. Habang paalis si Mingdi, sinabihan naman ito ni Chusho na mag-iingat siya. Kaya naman ang kanyang master ay sinabi na may natitirang puso pa daw pala si Chusho. Ang ating bida ay sinabi na sana makabalik ng ligtas ang kanyang master. Mula sa mataas na bahagi ng palas, nagkaroon dito ng malakas na pagsabog. Ang demon naman ay nagulat dahil sa nandito daw pala si Mingdi sa Shangjing City. Si Mingdi naman ay nakilala din ang demon at napagtantong ginagaya daw pala nito ang katauhan ng Northern King. Ang demon naman ay sinabi na kung ano naman daw ang pakialam ni Mingdi sa kanyang ginagawa. Si Mingdi ay sumugod na gamit ang kanyang Divine Sword Technique. Ngunit ang demon naman ay nagawang mapigilan ang atakeng ginawa ni Mingdi, at nagawa din ng demon na masira ang sandata nito. Si Mingdi ay biglang nainis at pinagpatuloy ang pag-atake sa demon. Ang demon naman ay kinabahan at nagtawag ng kasama dahil sa hindi daw siya ka-level ni Mingdi pagdating sa lakas. Ang misteryosong lalaki na kasama ng demon ay biglang lumitaw sa harapan ng demon para tulungan siya. Ang misteryosong lalaki ay sinabi na nakakahiya daw ang demon, kaya naman ang demon ay sinabi na hindi niya daw maipaliwanag ang lakas na nararamdaman niya kay Mingdi. Ang lalaki ay sinabi na lalabanan nilang dalawa si Mingdi upang masiguro ang pagtalo nila sa kanya. Ang misteryosong lalaki ay biglang nagulat at sinabi na may sumira daw sa pagkakakulong nila kay Kulong. Kaya naman inutusan niya ang demon na puntahan ito para asikasuhin ang mga nangyayari.
Ang demon ay nagmadaling pumunta sa kulungan ni Chulong at iniisip kung sino nga daw ba kaya ang sumisira ng kanilang plano. Si Mingdi ay gusto pigilan ang paalis na demon, ngunit ang lalaki naman ay pinigilan siya at sinabing hindi pa sila tapos na maglaban na dalawa. Si Mingdi ay nalaman na si Chusho ang nagligtas sa Northern King, kaya naman sinabihan niya din ang ating bida na tumakbo na daw ito dahil ang demon ay parating na sa kinaroroonan nila Chusho. Ang ating bida naman ay sinabi na wala daw dapat ipag-alala ang kanyang master sa kanya. Si Mingdi ay pinapaalis ang misteryosong lalaki sa kanyang daraanan. Ang lalaki ay nabalitaan ang heavenly fragrance na mayroon si Mingdi, kaya naman kapag nakipagtsoktsakan daw ang lalaki sa kanya, ay sigurado daw na lalakas siya. Sinabi din nito na huwag na daw pumalag si Mingdi, at ipinakita ang kanyang dalang sandata. Ang watawat ay may kalakip na mga cultivator na parang wala ng mga buhay. Si Mingdi naman ay napagtanto na na-activate na daw pala ng misteryosong lalaki ang sacrifice formation. Ang mga tao ay nagsisipagtakbuhan sa syudad at sinasabing ayaw pa nilang mamatay. Ang isang lalaki ay nag-alala dahil ang kanyang anak ay tila ba nawalan na ng buhay. Mula sa kawalan ay may dumating at sinabi na nandito daw siya para tulungan si Mingdi na talunin ang Black Soul. Ang dumating ay walang iba kundi ang Northern King na naka-fully armor na. Si Mingdi ay tinanong kung nasaan na si Chusho. Kaya naman sinabi ni Zulong na sinabi ng ating bida na aabalahin niya na muna daw ang Lord ng 1,000 mukha. Si Mingdi naman ay agad sinabi na tapusin daw nila agad ang kanilang kalaban. Ang Black Soul naman ay nainis at sinabing inutil ang demon dahil sa hindi niya pa daw pala natapos ang buhay ng Northern King. Ang dalawa naman ay sinimulan ng habulin ang Black Soul, habang sinasabi naman ni Zulong na ngayon na daw nila tatapusin ang buhay ng misteryosong lalaki.